Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Super Sambi Pantoa at ngayong araw ay magpepresenta ako ng dalawang kagamitang panturo. Ang una ay non-conventional at ang ikalawa ay conventional. Ito ay para sa paglalahad. Ang una ay ang traditional na kagamitan. Ito ay tinatawag na mapa ng kwento. Ang unang layunin ng story map na ito ay bilang kagamitang panturo ay masusuri o maunawaan o ang pagbuo ng bangay sa isang kwento para mas maging malinaw o organisado ang paraan ng paggawa ng isang kwento. Tinutulungan ang mga mag-aaral na tukuyin ang mahalagang bahagi ng kwento tulad ng tawon, tagpuan, simula, suliranin, pasukdulan, resolution o tema. Sa paraan na iyon ay sa paraan ng story map magkakaroon ng mas sistematiko na pagsusuri ang mga mag-aaral sa daloy ng pangyayari sa ugnayan ng mga elemento ng kwentong bayan. Bilang isang story map, nakatulong ito sa mga visual learners upang mas mapadali ang proseso ng mga impormasyon. Sa tulong ng story map, natututo ang mga mag-aaral na bumuo ng sariling kwento na may malinaw na struktura. Sa pamamagitan ng story map na ito, nalalaman agad ng mga mag-aaral kung paano ito gamitin at mapadali ang daloy ng isang storya o kwento. At ang ikalawang kagamitan na ipapakita ko ay ang non-conventional o makabagong kagamitan. Ito ay isang Canva presentation na nakalagay ay Canva video presentation na may isang alamat na si Pagong at si Matsin na may nakalaang video sa alamat na ito at may 4 na katanungan. Sa paanong paraan ko ba ito ipepresenta? Sa pamamagitan ng kanmang ito, magiging interaktibo ang klase at gamit ang mga tanong na nakapaloob sa presentasyon na ito, katulad ng ano ang pinakamahalagang aral na natutunan nila sa kwento. Sa pamamagitan niyan, mauunawaan nila agad dahil sa video na pinanood nila. Kaya mas mapadali ang pag-unawa sa alamat at mga elemento ng alamat. Ito lamang ang aking kagamitan sa paglalahad.